Marami sa atin ang damang-dama ang init ng panahon, kaya naman nagbabala ang Department of Health sa mga karaniwang sakit na nakukuha mula sa init tulad ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Ayon kay Dr. Alan Wilbert Gumatay ng Philippine Heart Association, bagamat init ang madalas na sanhi ng pagkakasakit, may pagkakaiba ang mga ito. Meron siyang spectrum. Sa una, heat cramps, parang elementary, nagiging heat exhaustion, tas later on, nagiging heat stroke, no? So, yan yung parang spectrum ng heat-induced illnesses. Kung nakakaranas ka ng labis na pagpapawis na parang hirap ka na halos maihahalin tulad na sa isang atleta, maaaring mayroon ka ng heat cramps. Pero sabi ni Doc Gumatay, kapag hindi ito naagapan, ang kasunod niyan ay heat exhaustion na. Kung sa heat cramps ay para ka lang pinupulikat, sa heat exhaustion makararanas ka ng hilo at bigat ng katawan. Ito na kasi ang next level ng heat cramps. Meron nga akong pasyente na nakaraan, meron kaming gamot sa high blood, binigay ko sa kanya a month ago, okay naman, nag-follow up the other day, ang sabi sa akin, Dok, yung binigay mong gamot para akong nangihina. Sinisisi yung gamot natin pero nakalimutan, sobrang init talaga ngayon, no? So hindi gamot yung rason, talagang sobrang init. Ang sintomas niya, pagod yung katawan na hindi niya mawari. At kung hindi pa rin maaagapan ng heat exhaustion, heat stroke na ang kasunod niyan na ayon kay Doc Gumatay ay matindi na ang epekto sa katawan at kalusugan, kaya mahalagang punasan agad ang nagka-heat stroke ng malamig na tubig. Punasan ng malamig, buhusan ng malamig, no? Yung niyuyugyog, mahirap kasing irekomenda dahil baka mamaya nag-stroke pala siya. So merong ugat sa utak na dumugo. Pag niyugyug mo, lalo mas nagiging delikado, no? Maliban sa heat cramps, exhaustion at stroke, hindi lingid sa kaalaman ng lahat na traidor din ang puso pagdating sa init ng panahon. Kapag mainit kasi, dumadagdag ang trabaho ng katawan, ng puso, para lumamig. So anong ginagawa ng puso? Tutulin siya ng tibok para yung blood flow dumami. So yung blood pupunta ngayon sa ilalim ng skin mo, magdadilate doon para mas magpawis ka, mas lumamig yung pangangatawan. So kung ikaw ay may sakit sa puso, pwedeng makadagdag sa mga chest discomfort, mga atake paminsan-minsan. Para naman makaiwas sa mga sakit ngayong tag-init, mahalagang tandaan ang tatlong bagay. Ugaliin ang pag-inom ng tubig, pagdadala ng payong pananggalang sa tindi ng init, at pagsusuot ng preskong damit. Kaya naman importanteng huwag baliwalain ang nararamdaman ngayong mainit na panahon. Maaaring magtungo sa mga DOH-accredited health centers at clinics para makapagpakonsulta ng libre. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.